Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 81 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Napasimangot si Kim Dokja sa biglaang utos ni Yoo Jong-hyuk na agad silang pumunta sa silangan. Matapos niyang iligtas ang buhay nito, nainis siya dahil ang unang ginawa ni Yoo Jong-hyuk ay ang utusan siya. Bago pa makatanggi si Dokja, ipinaliwanag ni Yoo Jong-hyuk ang dahilan. Nagigising na ang disaster of questions dahil may isang taong sadyang gumigising dito. Nang mapagtanto nila ang tindi ng sitwasyon, agad na nagtungo sina Dokja, Han So-young, at ang sugatang si Yoo Jong-hyuk patungong Gangdong-gyu, habang iniwan muna si Lee upang tapusin ang kanyang kaliwanagan, dahil tiwala silang mahahanap sila ng imyuntar sa sandaling magising ito. Habang nagmamadali silang tumatakbo, iminungkahi ni Dokja na gamitin ni Han So-young ang isa sa kanyang mga avatar upang buhatin si Yoo Jong-hyuk. Ngunit mariin itong tumanggi at ipinaalala na minsan na siyang pinugutan ng ulo ni Yoo Jong-hyuk. Samantala, iginiit ni Yoo Jong-hyuk na hindi niya kailangan ng tulong, kaya't nagbanta si Dokja na iiwan na lamang siya kung hindi ito manunumpa sa pamamagitan ng Oath of Existence na hindi siya sasaktan o papatayin hanggang matapos ang ikalimang senaryo. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, pumayag si Yoo Jong-hyuk at ang sumpa ay nagbigki sa kanya sa pamamagitan ng malamig na asul na apoy na susunog sa kanyang puso kung sakaling suwayin niya ito. Gayunman, idinagdag niya na balang araw ay sasapakin pa rin niya si Dokja bilang kabayaran sa isang pangyayaring naganap noon. Bagamat nagulat, tinanggap ito ni Dokja at naisip na mas mabuting tiisin ang isang suntok kung makatutulong naman iyon upang maging maayos ang kanilang samahan. Pagkatawid nila sa Cheongdam Bridge patungong Gwangjin-gyu, napansin nilang tuluyan nang nagbago ang kapaligiran. Unti-unti nang nilalamon ng kalikasan ang lungsod habang ang mga higanteng halaman, dumi ng mga halimaw, at kakaibang mga punong kahoy ang pumalit sa dating tanawin. Isang napakalaking halamang ikapitong antas na tinatawag na Yanaspleta ang tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa itaas, ngunit ipinaliwanag ni Dokja na mapayapa ang ganitong uri ng nilalang hanggat hindi ito inaatake. Agad niyang nakilala ang pagbabagong ito bilang simula ng terraforming, ang prosesong binabago ng mga sumasalakay na mundo ang daigdig upang maging angkop sa kanilang kapaligiran. Ang ikalimang senaryo ay naging isang digmaan sa pagitan ng iba't ibang mundo, kung saan unti-unting kinakain ng kani-kanilang dimensyon ang iba't ibang bahagi ng Earth. Napansin ni Han So-young na isa ng kolonya ng mga halimaw ang lugar, at ipinaliwanag ni Dokja na lalo pang bibilis ang terraforming kapag tuluyang nagising ang mga disaster. Nang tanungin siya ni Han So-young kung sino ang gumigising sa disaster, pinaalalahanan siya ni Dokja na siya rin mismo ang minsang gumising sa Fire Dragon. Ngunit hindi tulad ng dragon na yon, ang disaster of questions ay hindi mapaparusahan o hihinain ng mga Dokkaebi, kaya't magiging mas mapanganib ito. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa mga lansangang puno ng mga halimaw na kumakain ng mga bangkay, napansin ni Dokja ang mga bakas ng labanan at napagtanto niyang dinaanan na ito ni Yoo Jong-hyuk kahit malubha ang kanyang mga sugat na lalo niyang hinangaan. Habang naglalakbay sila, tinanong ni Dokja si Yoo Jong-hyuk kung bakit siya pa ang pinuntahan nito sa halip na sumuko. Tinawanan lamang ni Yoo Jong-hyuk ang ideya ng pagpapakamatay at sinabi na kung madali siyang sumusuko, hindi na sana niya sinimulan ang walang katapusang paglalakbay ng kanyang mga regression. Dahil dito, napaisip si Dokja na maaaring mali ang pagkakakilala niya kay Yoo Jong-hyuk. Ang malupit at walang awang regresor na nakilala niya sa mga susunod na panahon ay hindi pa ganap na nabubuo sa ikatlong regression na ito. Habang lumalalim ang kanyang pag-unawa kay Yoo Jong-hyuk, inamin naman ng huli na si Dokja ang una niyang naisip na lapitan dahil naniniwala siyang ang taong sumira sa Absolute Throne ay maaaring makatulong. Sa halip na sisihin si Dokja sa pagsira sa trono, ipinakita ni Yoo Jong-hyuk na naunawaan niya ang tunay nitong layunin, ang hadlangan ang God of the Other World na makuha ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, dahil sa pagkawasak ng trono ay nagkawatak-watak ang mga guide, naantala ang pangongolekta ng mga meteorite, at lalong bumilis ang terraforming ng Gwangjin-gyu at Gangdong-gyu. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang tunay na dahilan ng paglala ng sitwasyon,
Isa sa 10 evils ang nakakuha ng isang disaster meteorite. Agad na naisip ni Dokja ang poisoner, dahil siya lamang ang gumagamit ng nakamamatay na Thousand Spirits Poison. Nagtaka siya kung bakit nalason si Yoo Jong-hyuk gayong alam naman nito kung sino ang kalaban. Tahimik na inamin ni Yoo Jong-hyuk na sa halip na labanan ang poisoner, sinubukan niyang hikayatin itong maging kakampi. Ipinaliwanag niyang sa mga nakaraang regression, si Lee Seol-hwa ay isa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang kasama at naging kasintahan pa niya noong ikalawang regression. Kahit alam niyang ibang tao na ang Lee Seol-hwa sa kasalukuyang mundo, hindi niya maiwasang umasa na buhay pa rin ang babaeng minahal niya noon. Naramdaman ni Dokja ang matinding lungkot na matagal nang kinikimkim ni Yoo Jong-hyuk kaya't sinabi lamang niyang naiintindihan niya ito. Ang simpleng mga salitang iyon ay labis na nakaantig kay Yoo Jong-hyuk, na umaming kahit hindi isang regressor si Dokja, pakiramdam niya ay ito lamang ang tunay na nakaunawa sa kanyang nararamdaman. Naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin ni Han So-young ang nagniningning na Great Hall sa di kalayuan, hudyat na nagsisimula na ang mga pangyayari sa Gangdong-gyu. Halos tuluyan nang nabago ang buong lugar at mistula na itong ibang mundo dahil sa makakapal na damo, kakaibang mga puno, at mga mababangis na nilalang. Bagamat hindi pa ganap na nagigising ang Disaster of Questions. Narating na nila ang teritoryo ng poisoner na minarkahan ng mga babala upang walang makapasok. Iminungkahi ni Dokja na hindi na sila makipagdigma ng harapan, sapat na ang nakawin nila ang meteorite habang siya ang magpapabagal sa kalaban. Ngunit sinabi ni Yoo Jong-hyuk na maaari pang pigilan ang Disaster of Questions bago ito tuluyang lumakas at iginiit niyang si Dokja ang dapat gumawa nito dahil inakala niyang natutuhan na nito ang Way of the Wind. Laking pagkadismaya ni Yoo Jong-hyuk nang aminin ni Dokja na hindi niya ito natutuhan dahil wala siyang talento rito. Hindi pa man sila nakakapagplano ng maayos ay napansin ni Han So-young na may mga taong papalapit. Inakalang mga tauhan sila ng poisoner, iniwan muna ni Dokja si Yoo Jong-hyuk sa isa sa mga avatar ni Han So-young at naghanda sa laban. Ngunit sa halip, mga sibilyang tumatakas pala mula sa grupo ng poisoner ang kanilang nasalubong. Humihingal ang mga ito habang nagmamakaawang makadaan bago biglang umulan ng mga palasong may lason na agad pumatay sa isa sa kanila. Walang awang hinahabol ng grupo ng poisoner ang mga tumatakas, ngunit bago pa tuluyang tamaan ang lahat ng mga palaso, biglang kumalat sa himpapawid ang napakaraming matatalim na sinulid na sumalo sa bawat palaso at sabay na humiwa sa mga umaatake. Ang misteryosong tagapagligtas ay isang babaeng nakasuot ng masikip na itim na battle suit na mahusay na kinokontrol ang mga sinulid na parang bakal na nakakabit sa kanyang mga daliri. Sa pamamagitan ng napakabilis at napakagandang galaw, walang awang pinatay niya ang maraming miyembro ng grupo ng poisoner. Hindi lamang kahanga-hanga ang kanyang husay, kundi maging ang kanyang lakas ay tila lampas sa karaniwan. Lalong nagtaka si Dokja nang mabigong kilalanin siya ng kanyang character list na nangangahulugang hindi man lamang siya nakarehistro sa sistema. Napabulong si Han So-young sa pagkabigla, ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad na nakilala ni Dokja ang babae sa kabila ng malaking pagbabagong naganap sa kanyang anyo. Ang misteryosong mandirigma ay walang iba kundi si Yoo Sang-a, na sa loob lamang ng 2 araw ay lubos nang nagbago kumpara sa babaeng dati niyang kilala. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.